Ako si Maria at ito ang aking kwento. It was a gloomy Tuesday morning, na mga nagdaang araw pa na yung buhos ng ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa pagkawala ng isa sa makapangyarihang tao sa business world na si Don Fausto Alejandro Carpio. At ngayong araw bahagyang sumilip ang araw. Tila dininig ang panalangin ng pamilya na maihatid na maayos sa mga labi ng Don sa huli nitong hantungan. Ilang araw na lang ginawang burol sa Don. Ang gusto ni Lemuel, ang ama ni Sebastian, gawing mas mahaba pa ang burol ng ama. Subalit hindi inaanyon ni Sebastian. Nakasaad sa huling habini ng matanda na sandaling pumanaw ito. Tanging si Sebastian lang maaaring magdesisyon tungkol sa mga labi nito. Kaya kahit anong tutol ni Lemuel, si Sebastian pa rin ang nasunod. Sa mga nagdaang araw, maraming dumalaw at nakidalamhati sa mag-anak na Carpio Villa, kung saan natili ang mga labi yumaong doon ng ilang araw. Bumuhos ang mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Some sent flowers, some called and extended their messages of sympathies, but most personally came. Gaya rin ang mga oras na yon sa mismong libing na matanda. People surrounded the Carpio Mausoleum as the priest said the last rites for the departed Don. Ilang sandali pa sinimulan ng ilagak sa huling hantungan nito si Don Fausto. Alexandra cried while hugging Aki, who was also crying with her. Sa Gilbert naman na iniwan agad ang trabaho nito sa Pilipinas nang malaman ng sinapit ng Don ay inalalayan ng mag-ina nito. Maging si Leandro at ang asawa nito, naroon din at tahimik na umiiyak. Subalit sa Sebastian na natiling matatag at pinilig wag ipakitang kahinaan. Ilang sandali pa nagsimulang magsialisa ng mga tao. I think we should go ahead too, Sebastian. Everyone's leaving. Komento ni Lemuel, sandaling binitiwan ng asawa na panay pa rin ang hikbi bago lumapit sa anak. Just go. Sanay na ako lagi kang nagmamadaling umalis kapag may namamatay. Malamig na sagot ni Sebastian sa ama. Agad nagtagi sa mga bagang ni Lemuel. Laging magaspang ang pakikitungo ng anak sa kanya, subalit di niya akalaing kahit mismong libing ni Don Fausto ay magagawa niyang pagsalitian ng ganon ng ganak. At anong ibig mong sabihin, Sebastian? Umpisa ni Lemuel, gigil. Do you want to settle this long-standing feud between us right now? Fine, let's settle this now right for all the people to hear. Zio, please, not here, ani Alexandra. Pumagitna na sa nagbabangayang kaanak. Respetuhin natin ang libing ni Nono. Let's talk about this some other time. Please, Zio. Pakiusap ni Alexandra sa tiyuhin na nooy namumula na ang mukha sa galit. Agad hinawakan ni Evangeline ng asawa ni Lemuel ang braso ng asawa. Amor mio, listen to Alexandra. There are still people nearby. They might hear you and your son. Please, just let's go. Anito't marahan pang hilahila ang asawa. Sandaling pinukol ni Lemuel na masamang tiyan ng anak bago to nagbuga na marahas na hininga. I will see you at the villa tomorrow, Sebastian. Siguruhin mong maayos ng ugali mo sa pagharap sa akin dahil kung hindi, ako mismong lilinis dyan sa kagaspangan ng ugali mo. Anito bago patuloy na nagpatangay sa asawa palayo. Agad namang hinawakan ni Alexandra ang braso ng pinsan. Sebastian, I know this is hard for you, pero mula ngayon subukan mo makahirap si Zio Lemuel ng maayos. Wala na si Nono. Hindi may iwasan na mag-usap kayong dalawa. Wala akong balak kausapin siya, Alexandra. Javier can do that for me. Matigas na sagot ng binata. Ang mga matay nasa nicho pa rin na sinasarahan na ng mga tauhan ng private cemetery. Nagbuga na marahang hininga si Alexandra. Pilit na inintindi ang pinsan. Can't you at least try to be civil with him? He's still your father. Bumaling sa Sebastian sa pinsan. Hinyo Alexandra meant better, subalit gusto kong gawin yung sinasabi mo, sugi na. Subalit matagal nang di tatay ang turing ko sa kanya. Higit kanino man alam mo kung bakit. Anang binata. Nagtatagi sa mga bagang na muling binalik ang tingin sa nicho sa malapit ng matapos sarhan. Kumurap si Alexandra. Sumulyap kay Gilbert na ilang hakbang ang layo sa kanila. Karga-karga ang humihikbi pa rin si Aki. Marahang umiling ng asawa, silently telling her not to push it anymore. Alright, if that's what you want. Hindi na kita pipilitan but please, contain yourself tomorrow sa reading ng last will and testament ni Nono. Huwag nating pahirapan ng abogado, Sebastian.
Ani Alexandra, marahan pang pinisel ang braso ng pinsan. Let's go, Sebastian, you need rest. We all need rest. Sandaling umigting ang panga ni Sebastian. Bumakas ang pagtutol sa mukha, subalit sa huli, sumama pa rin sa pinsan. Kinabukasan, maaga pa lang nasa library na ng Carpio Villa, sina Sebastian, Alexandra, Lemuel, at ang asawa nitong si Evangeline. Walang imika ng apat habang nakaupo sila sa sofa na nakaharap sa oakwood study table kung saan naroon si Attorney Nucci. Ilang sandali pa nagsimulang basahin ng abogado ang nilalaman ng huling testamento ng matanda. For my dearest Alexandra, being the only living heir of my sister Antonia, I have 30% of the entire Carpio wealth which was entrusted to me by my parents, as well as the Villa Antonia and all the properties nearby. She will also automatically own 30% of shares in DFC. For my son Lemuel and his wife Evangeline, I leave 5% of each and everything I own, or equivalent to $10 billion, except for Carpio Villa and all the business properties owned by DFC. And to Sebastian, I leave to him the rest of my properties, including 65% shares of DFC, as well as all the properties I own all over the world. That is my final wish. That's it? Ani Evangeline, nagtatakang tumingin sa asawa. What about my sons, amor mio? Your father knows them. Not even $1 million for my boys? Sandaling nataranta si Lemuel. Nag-angat ng tingin sa abogado. Well, is that all there is in my father's will, attorney? I am afraid so, Lemuel. Anang abogado. But, si Evangeline ulit, mangyak-iyak na humawak sa braso ng asawa. What about you? You only got so little while your son has more? Tumayo na si Sebastian. I will not have more of your nonsense, Evangeline. Leave my property. Take your husband with you. Gigil na utos ng binata, tinuro ang pinto. Tumayo na rin si Lemuel. How dare you talk to my wife that way? I have warned you, Sebastian. Drag them out, now. Utos na Sebastian sa dalawang tauhan nito na nakabantay sa may pinto. Ilang sandali pa hinila na ng mga to ang mag-asawa palayo. Talagang wala kang respeto, Sebastian. Manang-mana ka sa inamang pumayag pakasal sa akin dahil sa kayamanan. Parehas kayong dalawa, mukhang pera. Pahabol na sigaw ni Lemuel hanggang sa tuloy na tong mawala sa kanyang paningin. Sebastian! Pukaw ni Alexandra sa pinsan maya-maya. I will be out of the country for a while. A week or two. Please take charge. Putol ni Sebastian sa pinsan bago nagmamadaling nababas ng silid. Aki, let's go. You're going to be late? Ani Alexandra sa anak na noy inaayos pa rin ang laman ng bag nito. Pinuntahan na niya ang anak sa mismong silid nito dahil ang sabi ni Ayalin hindi pa raw to handang umalis. Just a second, mommy. Ani Aki, mabilis kinuhang maliit na teddy bear bago sinuksok sa bag nito. No, Mio Sol. We've talked about this. No bring of toys when you're going to school. Paalala ni Alexandra sa anak nang humarap ito sa kanya. Sandaling nag-isip ang bata, lumabi pagkatapos. What if Mr. Bear gets sad while I'm away? Alexandra chuckled. Tuluyan ang pumasok sa silid ng anak. You won't be too long in school, sweetheart. Mr. Bear will just be here and happy waiting for you. Alo ni Alexandra sa anak. Marahang kinuhang teddy bear na hawak ng anak at binalik yon sa higaan nito. You sure, Mom? Tanong ulit ni Aki sa nag-aalalang tinig. Hinaplos na ni Alexandra ang buhok ng anak. I am sure, Mio Sol. But if it really bothers you, let me tuck Mr. Bear to bed so that he won't be sad while he waits for you. Ani Alexandra, inayos ang stuffed toy sa unan ni Aki bago kinumutan. How about that? Tumangon ng anak. Sleep well, Mr. Bear. I'll just go to school. Play with you later? Sabi ni Aki bago hinawakan ng kamay ng ina at hinila na to palabas ng kwarto nito. Nasa may front door na si Gilbert at naghihintay na sa kanila na makababa silang mag-ina sa hagdan. Are you ready, buddy? Tanong ni Gilbert sa anak na kangiti. Yes, Daddy. Mr. Bear will sleep while I go to school. Sagot ng bata bago dumiretso sa naghihintay na sasakyan. Si Victor ang tumulong dito sa pagpasok sa sasakyan. Makahulugan naman tumingin si Gilbert sa asawa. Don't ask, I'll tell you later. Ani Alexandra, tinapik pa sa dibdib ang asawa. Let's go. Aya pa nito kay Gilbert bago nagpatiuna patungo sa sakayan. Ilang sandali pa nasa daan na sila.
patungo sa private university na malapit lang sa kanilang bahay sa Upper Heights Subdivision. That day was Aki's first day of school. Matapos bumalik na Sebastian sa DFC a week ago mula sa pahinga na hiningi nito, nagpa siya mag-asawang Gilbert at Alexandra na umuwi na sa Pilipinas at asikasuhin ang pag-aaral ni Aki. Mas gusto kasi ni Gilbert na nasa malapit lang kanyang mag-ina. Kaya naman permanente ng Manila-based si Alexandra at dilipad lang pa Italia minsan kada buwan upang harapin ang trabaho nito sa DFC. Pagpapatuloy nito ang pamumuno sa SGE hanggang maging handa si Angelo na nagpaiwan sa Italia upang doon pa rin ipagpatuloy ang pag-aaral habang kasama si Marco. "Mommy, will I have friends in my new school?" Pukaw na tanong ni Aki sa ina maya-maya. Alexandra smiled and reached for her son's cheeks. "Of course, Mio Sol. You are smart and good. I'm sure you will have many friends in school." Paniniguro niya sa anak. "What if they don't like sick kids to play with?" Tanong ulit ni Aki. Sandaling nagkatinginan na mag-asawa bago. "You are not sick, sweetheart. You just don't have the same energy like the others. That's why you need a power-up." Alanganing sagot ni Alexandra. "Like heroes who need power-up so they can save more people, right?" Segundo ni Gilbert. "So, I'm a hero?" Banghang tanong ng anak kay Gilbert. Umiti na si Gilbert. Marahang humalik sa buhok ng anak. "Of course you are, buddy. In one way or another, we all are heroes." "Yay! I'm a hero!" Ani Aki, tinaas pa ang dalawang kamay nito. Ilang sandali pa narating na rin nila ang bagong eskwelahan ni Aki. Di gaya kanina na tila may pag-aalinlangan pa ang bata sa pagpasok sa eskwela, masayang sumama si Aki kina Gilbert at Alexandra patungo sa classroom nito. Agad silang sinalubong ni Miss Tricia, ang teacher ni Aki. Labis ang pasasalamat ng mag-asawa nang di tumutol si Aki at kusang sumama sa teacher nito papasok sa classroom. Alexandra silently watched by the door. Napangiti pa siya na makitang tinabi ng teacher ang kanyang anak sa isang batang babae na agad kinausap si Aki. Oh, she cannot wait for her son to have many friends? Sandali pang nanatili ang mag-asawa sa eskwelahan at kinausap si Miss Tanya. Sinabi nila sa guro ang kondisyon ni Aki at na may nakatalagang 3 bodyguards na maiwan sa school para bantayan ito. Miss Tanya was more than welcoming and helpful. Kaya naman naging kampante na rin si Alexandra na iwan ang anak sa eskwelahan. She was still hesitant but she knew she learned to slowly get off Aki para matutunan nitong maging independent. Tapos na magpaalam sa guro ang mag-asawa nang may magsalita sa kanilang likuran. "Excuse me po?" Ay ng pamilyar na tinig. Nang lumingon ang mag-asawa, nakita nila ang bulto ni Karen. Basa pang buhok nito at nanlalaki ang mga mata na makita sila. "Mommy, aray!" Anong batang lalaking kasama nito. Agad na pinaglipat-lipat ni Alexandra at Gilbert ang mga mata sa bata at kay Karen. "You have a son?" Di makapaniwalang tanong ni Gilbert sa sekretarya. Sa buong 8 taon na nakasama niya to sa opisina ni wala tong pinagsabihan ng personal nitong buhay, lalo ng katotohanang may anak na ito. A son that seems to be about the same age as Aki. Kumarap si Karen, tarantang hinarap ang anak. Tahimik na nagbilin dito bago tuloy ang ibinigay ang bata kay Miss Tanya. Sorry po ma'am, sir. Hindi ko po nasabi na may anak na ako. It's just that it's not your obligation to tell us, Karen. I understand. We understand." Makahulugang putol ni Alexandra na sana'y paliwanag ng sekretarya. Nahihiyang tumango si Karen. "Salamat po ma'am." Anito pagkatapos. "Need a ride? Sumabay ka na sa amin ng ma'am mo." Alok ni Gilbert. Isang tangulang sinagot ni Karen bago sumunod sa mga boss paalis sa eskwelahan. Nasa opisina na ni Gilbert sa BRC ang mag-asawa nang sandaling mapaisip si Alexandra. Karen's son looked familiar. His foreign features looked familiar. Maybe he looked like his father? Komento niya. Umupo sa seti at nilabas ang sariling iPad para i-check ang kanyang email. She will work there for a while bago nila balikan si Aki sa school after 2.5 hours. Nagangat ng tingin si Gilbert sa asawa. Nakaupo na to sa swivel chair nito. Nakabukas na rin ang laptop. "You're right. Pamilyar ang mukha ng bata. Hindi ko lang maalala kung sino at saan ko nakitang kamukha niya. Well, whoever is the father of Karen's son, kaya ng sabi mo, hindi niya obligasyong sabihin sa atin."
Alexandra smiled, tumango-tango. Maybe we can invite her son to do a sleepover sometimes? Gumante ng ngiti ang binata. That's a great idea, love. I'm sure Aki would love that too. Anito bago nagsimula ng magtrabaho. Nakatuon sa pagtatrabaho sa SGE si Alexandra na makatanggap siya ng tawag mula kay Gilbert. Yes, love? Alang dalaga nang sagutin niya ang tawag. May nangyari sa school ni Aki. Tinawag sa akin ng mga bodyguards. I'm on the way there now. Ani Gilbert bago nagmamadaling tinapos ang tawag. Agad namang napatayo sa kanyang swivel chair si Alexandra. Tinatambol ng kaba ang dibdib. There were different scenarios running inside her head, all awful and frightening. Nagmadaling pinulot ng dalagang kanyang handbag. Nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Agad na napaangat ng tingin si Karen sa kanya mula sa table nito sa labas ng kanyang opisina. Karen, lalabas ako at pupuntahan ko ang... Biglang natigilan si Alexandra. Naalala niyang magkaklase ang kanilang mga anak. Alexandra quickly composed herself before she broke the news. Tumawag ang Sir Gilbert mo. May nangyari raw sa school ng mga bata. I think you should come with me so you can also check Justin too. Ani Alexandra. Agad na bumukas ang gulat sa mga mata ni Karen. Tumayo na rin to mula sa upuan at kinuha ang bag bago sumunod sa boss na nooy patungo na sa elevator. Habang nasa loob ng lift, panay ang kalikot ng dalaga sa cellphone nito. Di rin nakalampas sa tingin ni Alexandra ang panginginig ng mga kamay nito. Don't worry, Karen. Everything's going to be fine. Alo ni Alexandra sa sekretarya. Hindi alam ni Alexandra subalit mula nang malaman niyang may anak si Karen sa pagkadalaga. Mula na magsimula ang klase, isang linggo nang nakakaraan, lagi niya nang naaalala ang kalagayan nito at ng anak nito. Dahil siguro naranasan din niyang hirap ng pagpapalaki kay aking mag-isa. She was in Karen's shoes too just a few months ago, a single mom. Kaya hanggat maaari gusto niyang alalayan to. Lalo pat kaya niya o lila na rin to at tayong matandang tiyahin lang ang katuwang sa buhay. Hindi umimik si Karen. Alanganin lang binilik sa bagang cellphone nito. Pagdating nila sa ground floor muli, tahimik itong sumunod sa boss palabas ng building. Kahit nang nasa sasakyan na sila at patungo sa eskwelahan, nanatili si Karen tahimik at balisa. Di nagtagal narating nilang eskwelahan. Sa entrance pa lang ng school nakailera na ang mga police mobile sa kung anumang emergency ang nangyari sa eskwelahan. Marami na rin taong nagkukumpulan doon kaya naman napilitan ng bumaba si Alexandra at Karen sa tapat ng gate. Agad namang pinalibutan ng mga bodyguards nito ang dalaga bago sila tuluyang lumapit sa kumpol ng mga tao. Maya-maya pa napansin niya si Gilbert na nakikipag-usap sa ilang police at security personnel ng university sa di kalayuan. Gilbert, what's happening? Where's Aki? Tanong agad ni Alexandra sa asawa nang lapitan niya ito. Di kaagad sumagot si Gilbert. Lumipad lang ang tingin kay Karen na nasa tabi lang ng asawa. Kumurap ang binata. Meron siyang masamang balita, subalit hindi niya alam kung paano niya yun sasabihin sa kanilang sekretary na naging matapat at mabuti sa kanila sa nakalipas na ilang taon. Gilbert? Untag ulit ni Alexandra sa asawa. Agad inabot ni Gilbert ang kamay ng asawa at marahan niyang pinisil. Marco is safe. Skyler will take you where our son is. Umpisa ni Gilbert bago sumenyas kay Skyler na naroon lang sa malapit. Mauna na kayo ni Skyler, Alexandra. Susunod ako? Ani Gilbert, seryoso. What about Justin? Habol na tanong ni Alexandra sa asawa, subalit hindi na to sumagot. Tumalikod to at sinama si Karen palayo, kasama mga polis at security personnel ng eskwelahan. Naran po sa bulletproof car si Aki, ma'am. Ani Skyler, tinurong itim na sedan sa di kalayuan na napapalibutan ng mga bodyguards ni Aki. Pinasunod po agad ni Sir Gilbert yan kanina nang itawag sa mga tauhan natin ang nangyari dito. Ano ba kasing nangyari, Skyler? Di na napigilang tanongin ni Alexandra. She is already nervous as hell. She wants to know the truth. Now! Subalit bago pa man makasagot si Skyler, ay nakarinig sa Alexandra ng isang malakas na paghiyaw sa kanyang pinanggalingan. Nang lingonin niya, nakita niya si Karen na umiiyak at halos maglupasay sa harap ng gate. What's wrong with Karen? Ani Alexandra akmang hakbang pabalik sa pinanggalingan. Subalit mabilis siyang pinigil ni Skyler. Ma'am, dumiretso na lang po tayo sa sasakyan for your safety. Lalong nagbuhol ang mga kilay ni Alexandra. What are you saying? Bakit umiiyak si Karen?
Nagbuga ng marahang hininga ang bodyguard. Sandaling nag-alinlangan bago tinangay po ng mga hindi kilalang lalaking anak ni Karen, ma'am. Lola, malayo ba po tayo? Inosenteng tanong na 5 taong gulang na si Serene sa lola nitong si Iska. Kasalukuyan silang naglalakad ng abuela sa isang makipot na daan na di alam ng bata kung saan ang tungo. Sa magkabilang gilid na daraanan nila ang mga nagpatong-patong na nicho. Kumarap si Serena. Lumabi. Mula na makalabas sa kulungan ng kanyang lola, tila nag-iba na to. Madalas kinagagalitan pa siya nito sa kanilang barong-barong kung di siya nakakapaganda ng maayos na pagkain o kung ano pa. Subalit natutunan ng bata na pakisamahan ng abuela. Marahil naging sadya lang tong malulungkutin at bugnutin sa sinapit nito sa loob ng kulungan. Ilang sandali pa huminto ang maglola sa tapat ng isang nicho. Naukit lang sa semento ang pangalan naroon na hindi naman mabasa ni Serena dahil hindi pa nito alam magbasa. Ilang sandali pa binitiwan ng Iska ang kamay ng bata at naglabas sa kanyang bulsa ng posporo at kandila. Matapos itulos ang kandila sa ibabaw ng nicho, inayos ni Iska ang balabal na siyang ipinantatakip niya sa malaking bahagi ng kanyang mukha na nasunog nang sumiklab ang sunog sa kulungan ilang buwan na nakakaraan. Maya-maya pa humagulhol na si Iska. Pinagluksa ang pinakatangi-tangi niyang kayamanan sa mundo na pumanaw na hindi man lang niya nakikita. Lola, sino pong nandyan? Tanong ni Serena maya-maya. Agad sumama ang tingin ni Iska sa apo. Huwag mo kong istorbohin. Tumahimik ka, Serena, kung ayaw mong mapalo mamaya. Agad na tahimik ang bata. Nagkasya sa pagmamasid sa abuela hanggang sa tumigal na to sa pag-iyak. Umihip ang hangin at inihip ang balabal ni Iska. Agad naman niyong tinakbo ni Serena. Mabilis ibinalik sa abuela. Salamat, Serena. Umpisa ni Iska, muling tinakip ang balabal sa sunog na parte ng mukha nito. May silbi ka talaga sa akin, Serena. May silbi ka. After 3 months, maingat na pinahid ni Alexandra ng brush sa kaharap ng malaking canvas. Tinatapos niyang isa sa pinakaimportanteng obra sa kanyang buhay bilang isang pintor, kaya kailangan niya maging maingat. She wants the painting to be perfect, fitting for the occasion she was intending it for. Sa nakalipas sa ilang buwan ng buhay mag-asawa ni Nanny Gilbert, talaga namang naging napakasaya ni Alexandra. She was working at SGE subalit meron din siyang oras para sa kanyang mga obra. Kahit ang mga pending niyang commission work sa Italy ay itinutuloy na rin niya. She's glad that her art clients are all patient with her and were understanding why she's taking her time finishing her art commissions. Lalo pa niyang pinagpapasalamat because Gilbert allows her to have an undisturbed time for her art and she appreciates that Gilbert was never nosy when it comes to her job as an artist. Gilbert was nothing but a doting father and a loving husband to her. Malayong malayo sa binatang puno ng pagkamuhi sa kanya nang sila'y unang maikasal 8 taon nang nakakaraan. At kahit madalas na nang marinig sa asawa, hindi pa rin nagsasawa si Alexandra na marinig mula kay Gilbert kung gaano siya nito kamahal sa bawat araw na nagdaraan. Marami nang nagbago sa kanilang mga buhay. Wala nang pagkamuhi sa kanilang mga puso. Napalitan na yon ng labis na pagmamahal para sa isa't isa. At sigurado si Alexandra na lalo pang madaragdagan ang kanilang kasiyahan sa mga susunod na araw dahil, love? Agad sinilip ni Alexandra mula sa gilid ng canvas ang pinto ng study room kung saan siya naroon at nagpipinta. Nakita niya ron ang bulto ni Gilbert na nakadungaw, kunot ang noo. Agad nang umiti si Alexandra, ibinaba ang brush sa mesa bago tumayo mula sa stool at hinarap ang asawa. Ya, amor mio, kanina ka pa. Sabi ko tawagan mo ako pag pauwi ka na, di ba? Lumapit na sa asawa bago to mabilis na hinalikan sa labi. I called pero di ka sumasagot. Ani Gilbert, pinulupot ang kamay sa bewang ng asawa. Agad hinugot ni Alexandra ang kanyang cellphone sa bulsa ng suot na apron. Agad na panguwi ang dalaga na makitang 5 beses nga itong tumawag sa kanya sa nakalipas na oras. Subalit hindi niya na nasagot ang mga yon dahil nakasilent ang kanyang cellphone. It was force of habit that whenever she works on her masterpiece, naka-off or silent ang kanyang cellphone. Lumabi si Alexandra. Sorry, love, I was too engrossed finishing something special. Gilbert smiled and gently wiped off a slight taint of orange paint on his wife's cheek. Whenever he sees his wife that way, his heart swells with love and joy. It's okay, love.
I know how you work on your masterpieces, which reminds me, what are you working on? Kumarap si Alexandra, bahagyang bumakas ang galit sa mukha. Hungry? Are you hungry? I'm sure you are. Pag-iiba ni Alexandra sa usapan. Ganito na lang, why don't you go get changed? Play with Aki a little while I cook dinner. It's Friday night. At tuwing weekend na pag-uusapan nilang mag-asawa, nabigyan ng off ang mga katulong sa kanilang bahay para makapagsarili silang pamilya kahit papano. Nagsalubong ang mga kilay ni Gilbert. Bahagyang nagtaka sa kinikilos ng asawa. Subalit sa bandang huli, tumalima na rin to sa gusto ni Alexandra. All right, as you wish, love, aniya. Muling kinintilan ng halik ni Alexandra ang labi ng asawa, ngunit pagkatapos, I'll just wrap up here. Sabi niya bago muling pumasok sa study room at nagmamadaling inilak ang pinto. Gilbert, what are you doing there? Pukaw ni Alexandra sa asawa na makita tong nasa balcony at nakamasid sa langit na nooy puno ng mga bituin. Niringon siya ni Gilbert, ngumiti. Nagpapahangin lang, love. Anito bago muling binalik ang tingin sa langit. Naglakad na si Alexandra palapit sa asawa. Tumingala rin na marating ang peso nito. Pinigilan ng dalagang mapasinghap na makita na puno ng bituin ng kalangitan. It was a real sight to behold indeed. No wonder na engganyo si Gilbert na pagmasdan yon ngayong gabi. Subalit hindi pa rin mapanatag si Alexandra. Pakiramdam niya meron pa rin bumabagabag sa asawa. Gimakap na si Alexandra kay Gilbert. Inihilig ang ulo sa dibdib ng asawa. Gilbert, what's wrong? Ani Alexandra, pigil ang emosyon kahit mabigat na ang dibdib. Gilbert gently enveloped her with his comforting presence, and Alexandra relaxed a little. With a sigh, Gilbert said, I was just thinking about Karen and Justin. I wish I could do more for them. Kaya nang hindi nila ako binitawan, silang tatlo, nina Victor at Skyler nung makulong ako. Humigpit ang yakap ni Alexandra kay Gilbert. Matapos makidnap ni Justin, araw lang ang binilang ng biglaring maglaho si Karen na parang bula. They did everything they could, used all connections they knew. Subalit bigo silang mahanap ang mag-ina. Kahit siya masama ang loob na hanggang ngayon, 3 months after, wala pa silang anumang impormasyon tungkol sa mag-ina. Tiningala ni Alexandra ang asawa. But we will never stop looking for them, Gilbert. We will never stop. Just like how you didn't stop looking for me. Niyuko na siya ni Gilbert, masuyong pinagmasdan, bago kinintilan ng halik ang kanyang noo. Yes, we will never stop looking for Karen and Justin. Bumalik sila sa pagmamasid ng kalangitan. Alexandra enjoyed that quiet time with Gilbert, that despite their busy schedules, they could still have the time, even in the comfort of their own home. How nice it is to shine with the stars and the constellations, right? Wala sa sariling sabi ni Alexandra maya-maya. Gilbert held her close and kissed her hair. Right. Anitong sandaling natigilan bago, Love, what would you do kapag nalaman mong may nililihim pala ako sa'yo? Kumarap si Alexandra, bumaling sa asawa, bahagyang kumabog ang dibdib. Anong lihim? Are you cheating on me, Gilbert? Does it involve another crazy girl who's obsessed with you? Ngumiti si Gilbert, bahagyang pinisil ang tungki ng ilong ng asawa. No, God, no. None of those, love. Just a secret that you didn't know I know. Laro nagbuhol ang kilay ni Alexandra. As long as it doesn't involve another woman, or you knocking up some random girl, or you leaving me again, I guess I can forgive you. But what is it? Aniya bahagya pang humikab. Gilbert chuckled, umakbay na sa asawa. I would tell you sooner than you think. For now, matulog na tayo. Pagod ka na, oh. Ani Gilbert at giniya si Alexandra pabalik ng kanilang silid. Di na tumutol pa si Alexandra. That night, she slept so peacefully that she woke up late the next day. Pagising niya kinabukasan, wala ang kanyang mag-ama. Hindi lang yan, nawawala din ang kanyang katatapos ng naobra. Siguraduhin mo lang nataroon talaga si na Gilbert at Aki sa pupuntahan natin, Victor. Hapon na at malapit ng gumabi. I cannot help but worry about my son and husband. Hindi na to magandang biro. Ines na sabi ni Alexandra sa assistant ng asawa habang binabagtas ang daan patungo sa kung saan. Galing sila sa dalawang events place sa loob at labas ng syudad dahil ang sabi ni Victor naran daw ang kanyang mag-ama. But both places turned out to be empty. Honestly, she's getting frustrated. Imbes ini-enjoy ang weekend kasamang kanyang mag-ama, napupuno yun ng inis at kaba.
Kanina na magising siya, ang sabi ni Victor, wala raw siyang dapat ipag-alala dahil may inaasikaso raw si Gilbert para sa kanya at pupuntahan daw nila ang kanilang mag-ama. And so she went with Victor, hoping she would see her husband and son, but all they did was tour around the city and drive 2 hours away from it, only to get back again dahil apparently nasa syudad daw talaga ang kanyang mag-ama. Kung di lang malaki ang naitulong ni Victor sa kanya at sa kanyang pamilya, baka kanina pa niya to napagalitan dahil pumayag-payag to sa utos ni Gilbert. Ma'am, last na po talaga to. Kapag wala pa sila doon, ipagda-drive na po kita pa uwi. Ani Victor, kinakabahang sinilip sa rearview mirror ang asawa ng boss na umirap lang sa kanya. Kung talagang di lang niya kailangan ng dagdag budget para sa pag-iniipon niyang binyag ng anak, noon ka siyang papayag sa gusto ng boss. Pakiramdam niya kasi bukas baka wala na siyang trabaho sa inis sa kanya ni Alexandra. Basta ang instruction lang sa kanya, i-distract niya si Alexandra buong maghapon. Kung bakit, hindi niya alam. Basta sumusunod lang siya sa utos nito na ngay malapit na niyang pagsisihan. Di na sumagot si Alexandra. Pinagkasya na lang ang sarili sa pagmamasid sa tanawin sa labas ng sasakyan. Latag na ang dilim na makabalik siya ng syudad. Agad silang dumiretso ni Victor sa isang planetarium. What are we doing here? Takang tanong ulit ni Alexandra habang umiibis ng sasakyan. Tumunog ang cellphone ni Victor. Pumasok na raw po kayo sa loob, ma'am, sabi ni Sir Gilbert. Anito, bago mabilis binalik sa bulsa ang cellphone. Nag-aalinlangan man, pumasok na rin si Alexandra sa planetarium. Giniya siya ng isang empleyado sa isang hallway at tinayaan siyang maglakad mag-isa patungo sa main hall. Pagdating ng main hall, agad nakaagaw pansin sa kanya ang Milky Way na nakaproject sa ceiling at dingding ng malawak na hall. At sa gitna na'y naroon ang kanya mag-ama. Mommy! Bati agad ni Aki sa ina. Di na nakatiis sa tinakbo si Alexandra. Agad namang sinalubong ng yakap ni Alexandra ang anak. Pinupog pa ito ng halik. She missed her son the whole day. She cannot help it. Why are we here, Gilbert? Ani Alexandra nang tuluyan silang magkalapit kay Gilbert na mag-ina. I am here to make a confession. Sagot ni Gilbert seryoso. Confession? Pilit nang umiti si Gilbert, tumango bago inabot ang kamay ni Alexandra. I've known one of your secrets for some time now. 5 years to be exact. What? Naguguluhang tanong ni Alexandra. Subalit imbes sumagot, Gilbert clapped his hands and the display stands on the walls suddenly lit up, revealing her early artworks nung nasa art school pa siya, pati na ang binigay niya sa pangalaga ni Prof. Romulo noon. Napasinghap na sa Alexandra. Paano mo nakuha ang... Nung umalis ka, I was desperate for any information about you. Pati si Prof. Romulo, kinulit at inabala ko. Maybe he took pity on me and gave me your artworks, Stella Pulvis. Nangilid ang luha ni Alexandra. Pinaikot ang mata ng kanyang mga artworks na naroon. Though she kept from her storage unit for a very long time when she was still a nobody. Everything was there. Kahit ang maliit na painting na binigay niya kay Gilbert na magising to mula sa coma matapos maaksidente naroon din. A great reminder of her humble beginnings. Kaya hindi kita iniistorbo kapag nagpipinta ka. That is why I don't pry on your artworks. I know you want them to be private because you want to keep your identity, but I don't want you to lie to me anymore, so I want to come clean. Ani Gilbert at masuyong hinaplos ang pisngi ng asawa. Last night you asked me how wonderful it is to shine with the stars. I don't need to fly to the cosmos to experience that joy because I have my own piece of the heavens here with me. You are my very own Stella Pulvis, Alexandra, my stardust. Yumakap na si Alexandra sa asawa. Tumimos sa isip at puso niya ang mga sinabi ni Gilbert na napupuno ng sobra-sobrang kaligayahan. I love you, amor mio. Thank you. Ani Alexandra sa pagitan ng pagikbe. All for you, my love. All for you. Sagot ni Gilbert, gumante ng yakap. Thank you for giving me a beautiful family. For giving me another chance to be happy. I love you and Aki Alexandra. I live and breathe for the two of you. Biglang natigilan si Alexandra sa sinabi ni Gilbert. Agad bumitiw sa asawa. Well, you might want to hold on to that thought. Aniya bago hinilang asawa patungo sa kanyang katatapos lamang na obra. This is actually us, holding one another through every sunrise and sunsets. But you're holding the hand of another kid on the painting, Mommy? Takang tanong ni Aki. Tumango si Gilbert, binuhat si Aki. Yeah, nice observation, buddy.
Apat na nasa painting, kayong tatlo lang tayo unless... Natigilan si Gilbert. Bumaling kay Alexandra na noon kung todong ngiti na. Are you... Yes, 8 weeks. Masiyang deklara ni Alexandra. Napasigaw na sa sobrang tuwa si Gilbert, muling yumakap sa asawa. He cannot contain his happiness. His stardust is making his life brighter even more. Sa hallway naman, masayang nakamasid sina Victor at Skyler sa mga amo. Lihim na hiniling ang tuloy-tuloy na kaligayahan para sa dalawa. You're going to be a kuya, Aki. Masayang balita ni Gilbert sa anak. Agad na nang ningning ang mga tanang anak. Yay! We're going to play soccer! Natawa si Alexandra. Aki, what if she's a girl? Then she's gonna learn soccer so we can play. Sabay natawa ang mag-asawa. They know for sure Aki will still love his sibling no matter what. Muling yumakap si Alexandra kay Gilbert at dinama ang kabuuan ng kanyang pagkatao. She has a husband who loves her and children who will complete her. Oh, how far she has come. She just used to dream such a life, ngunit ngayon, hindi na siya pababayaan. Si Gilbert, ang nag-iisang lalaking minahal niya, ay ginawang realidad para sa kanya. She know for sure, hindi na siya nito pababayaan. Para sa kanyang pamilya, palagi siyang magkakaroon ng tahanan.